kay BP Inday. Wala akong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Pagkatapos ng kampanya sa 2025 midterm elections, inaasahang sunod na paghahandaan ng Pangulo ang kanyang nalalapit na ika-4 na SONA sa Hulyo. Ibinalita naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na nagsimula ng matanggal ng mga kwalipikadong government workers ang kanilang mid-year bonus. Katumbas niya ito ng kanilang isang buwan na basic pay. Sana all! Kabilang din sa makakatanggap ng bonus ang mga military at iba pang uniform personnel. Ang kabuang budget para sa pagkakalob daw po ng 2025 mid-year bonus para sa kwalipikadong sibilyan at military and uniform personnel ay 63.6 billion pesos. Ang 47.5 billion pesos ay para sa mga civilian personnel, habang ang 16.1 billion pesos ay para sa military and uniform personnel. Ayon pa po kay Secretary Amenah Pangandaman, naniniwala ang Pangulong Bongbong Marcos na ang agarang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga empleyado ay nararapat lamang bilang pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo, pagod, at walang sawang paglilingkod sa mga Pilipino. Congratulations sa mga empleyado ng gobyerno at salamat din po Secretary Amenah Pangandaman. Ayun! Sa iba pa po mahalagang balita, ginigit naman ni Comelec Chairman George Garcia na walang naging problema sa mga automated counting machines at hindi naapektuhan ang kredibilidad at resulta ng katatapos na halalan. Ang tunay anyang problema ay ang outer intervention, gaya ng talamak pa ring problema sa vote buying. Alam nyo ang talagang issue, vote buying. Matagal ko nang sinasabi, ang nakaka-apekto sa boto ay mismong pamimili ng boto. Hindi balo, hindi makina, pamimili ng boto. Talaga bang pumunta ang botante sa pagnanais na makaboto o pumunta dahil lang sa nabili ang kanyang boto?